Ilabas mo na nga ang bahaw na sinaing kapag ito ang ulam dahil siguradong mapaparami ang kain mo dito. Ganitong luto nga yung nakakamiss minsan, lalong-lalo na kung bihira mo lang siya lutuin. Kung puro paksiw o prito o sinigang na lang ang luto mo sa tilapia, ay subukan mo naman ang ganitong luto. Sa pangalang nito ay ulam na, lalong-lalo na kung lalagyan mo siya ng maraming sibuyas, luya at kamatis. Tapos lagyan mo pa siya ng maraming pecha, ay naku talaga, talo-talo na lang. Wala nga munang usap-usap dahil masarap ang ulam natin ngayon for today's video. Una ihanda muna natin ang mga gagamitin nating sangkap dito. So una ko nang ginayat yung sibuyas. So puti ang ginamit ko doon. Pwede rin naman yung kulay violet na sibuyas. Tapos ay ginayat ko lang siya ng maliliit. Ganon din ang ginawa ko sa kamatis. Bali 2 perasong kamatis lang ang nilagay ko dahil sobrang mahal ang kamatis ngayon. Naglagay na nga rin ako ng luya. Ginayat ko lang din siya ng maliliit. Tapos titimplahan lang natin ito ng kaunting asin at paminta. At tapos ayan, hahaluin lang natin ito ng maigi. Naglagay nga rin pala ako ng siling green, 3 peraso. So ginayat ko lang din siya ng maliliit. Kung gusto nyo maglagay ng siling labuyo para medyo mas maanghang, ay pwede nyo naman siyang lagyan. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng palaman dito sa loob ng tilapia para talaga sumiksik yung lasa ng mga nilagay nating sangkap dito. At sa isang kawali naman ay una ay naglatag ako nitong dahon ng pechay. Pagkatapos ilalagay na natin dito yung isdang tilapia. At ilalagay na rin natin dito yung mga natira pa nating mga bawang, sibuyas, luya na ginayat kanina. So ayan, nilahat na natin siya. Tapos ay maglalagay nga rin pala ako dito ng paminta. So magtitimpla lang tayo ulit dito ng asin at saka paminta. Naglagay rin ako dyan ng 1/4 cup ng suka. At naglagay rin ako ng 1/2 cup ng tubig na pangsabaw. So ayan, nilagay ko na rin yung mga tirang pechay dun sa ibabaw. Tapos ay pakukuluin lang natin ito ng 5 minuto. Sobrang bango nga nito nung aking niluluto at siguradong magugutom ka talaga sa amoy nito. So makalipas ang 5 minuto, ayan, igigilid muna natin yung pechay. Tapos ay maglalagay nga rin pala ako dito ng 1 pack nitong ating kokomama gata. So saktong-sakto na yan. Tapos ay pagpapatuloy lang natin yung pagluluto dito hanggang sa maluto na yung gata o medyo mag-reduce na yung sabaw nito na parang medyo nagmamantika-mantika na ng kaunti. Makalipas nga ang 10 minuto ay ang ganyan na ang itsura niya. Bali niluto ko nga lang pala ito sa tamang-tamang apoy lang o medium heat. So nag-adjust na ako ng lasa dyan. Tinikman ko muna kung okay na ba yung lasa. Naglagay lang ako ng 1 kutsara pa ng patis at naglagay na rin ako ng seasoning pampalasa. So optional lang naman yon kung gusto nyong maglagay. Tapos pagpatuloy lang natin yung pagluluto pa dito ng ilang minuto pa. Amoy na amoy nga ito sa loob ng bahay at magugutom ka talaga sa amoy dahil grabe sobrang bango niya, as in nakakagutom. Sabi nga ng mga nakakaamoy, grabe naman sobrang bango naman ng niluluto na yan. Sobrang sarap din pala ng ganitong style ng pagluluto ng ginataang tilapia. Yung lalagyan mo ng palaman ng kamatis, sibuyas, yung loob ng isda para talaga pumasok o sumiksik yung lasa ng mga nilagay nating sangkap dito. Kaya naman kung gusto nyo nitong matikman ay try nyo na rin.